bakit ganito? Para naaakit siya rito. Mahina niyang inuntog ang ulo sa mesa. Wala siya masyadong maalala sa nangyari kagabi pero bakit ganon? Parang may natatandaan siya ng halikan sa pagitan nila ni Colton. Nababaliw na yata ako. Dapat pala hindi siya nagpapakalunod sa alak. Paano kung may ginawa pala to sa kanya o baka naman siya ang may ginawa dito? Napaupo siya ng tuwid nang umupo si Colton. Iniwas niya ang tingin dito na makita niya na tumitingin to sa kanya. Sa susunod, huwag kang iinom kung hindi mo naman kaya. You ever threw up on me while we were kissing? Nanlaki ang mata niya sa sinabi nito. Nagbukas sarap pa ang labi niya at parang di makapaniwala na nakatingin kay Colton na seryosong mukha habang kumakain. Naghahalikan? Imposible. Bakit naman makikipaghalikan siya rito? Oo nga't wala siyang maalala pero imposible talaga. Bukod sa hindi niya ito gusto, hindi niya gagawin yon dahil di niya ma-imagine na makipaghalikan sa lalaking to. Kahit sabihin pa na asawa niya ito. Colton's green eyes seriously looked at her. She gulped and avoided his stare. Shucks! Bakit ba ganito ang tibok ng puso niya? Bumilis bigla. Love the taste of your lips, Pam. It's addicting. Colton said in his bedroom voice. Napatayo siya sa sinabi ng binata. So it's true. Naghalikan talaga? Hindi niya magawang tumingin dito dahil sa hiya. Alam niya na namumula ng husto ang pisngi niya dahil sa ginawa nila. Paano nangyaring humantong sila sa halikan? Buisit! Tumingin sa rito at nakahinga siya na maluwag na makita na nandito nakatingin sa kanya. Lasing pala ako kagabi. Wala kasi ako maalala. Kalimutan na natin ang nangyari kagabi. Halik lang naman yun. Simula siguro ngayon kailangan niya ng tigilan ng pag-iinom. Baka mamaya hindi nilang halikan mauwi ang mangyayari sa kanila. Hindi na nagsalita si Colton at tumango na lamang sa kanya. Hindi na talaga siya inom ng alak mula ngayon. Bakit kasi hindi mo na lang tanggapin na mag-asawa na tayo? Hindi siya sumagot kay Yuri. Nakatingin lang siya sa mainit na kapeng nasa harapan. Narito sila ngayon sa isang coffee shop malapit sa kanilang universidad. Oo nga Denise, wala ka na rin namang magagawa. Kasal ka na sa kanya kaya bakit di mabigyan ng chance ang pagsasama ninyo? Saka mali mo naman magustuhan mo rin siya. Hindi ko siya magugustuhan, Nika. Alam niyo naman ang trato niya sa akin noon pa man, hindi ba? Kaya nga hindi ko maintindihan kung bakit niya ako tinutulungan na hindi matuloy ang kasal. May galit pa siya sa akin? O baka sinadya niya kasi hindi niya talaga ako gusto para kay Aaron noon. She knew Colton dislikes her. Kaya kapag kinakausap niya ito noon ay halos hindi ito sumasagot. Nakikita din niyang masama ang tingin nito sa kanya. Subukan mo lang naman, diba? Mali mo magustuhan mo siya. Giit pa ni Yuri. Paano nga kung totoo na magustuhan ko siya? What about him? Is he going to like me too? It's unfair to make an effort kung ako lang mahuhulog, di ba? Tsaka parang malabo yata magustuhan niya ito. Kaya pa na nakipaghalikan ka sa kanya. Napangawi siya sa sinabi ng utak niya. Hindi talaga siya makapaniwala na nagawa niya iyon. Pero lasing siya. Tama, dala lang talaga iyon ang kalasingan. May nakakalokong ngisi si Lucy na umakbay sa kanya. Nag-sex na ba kayo? Agad tumingin siya sa kaibigan at namumulang umiling. Ano ba yan, Lucy? Siyempre hindi. Agad na sabi niya. Sinundot ito ang pisngi niya. Namumula ka. Muntik na ba? Panunokso pa ni Lucy kaya lalo siyang namula. Hindi nga. Muntik na? Kailan? Si Yuri. Nadiligan ka na? Anong feeling? Si Nika. Sinaman niyang tingin ng tatlo. Kahit kailan ang lakas ng mga itong mga asar sa kanya. Alam niyo mga chismosa kayo. Bakit atat kayong malaman kung nadiligan na ako? Bakit hindi kaya kayo ang magpadilig na lang? Hindi yung puro kayo tanong. Pwisit kayong tatlo. Nakairap na sabi niya sa mga ito. Walang pumapasa sa akin, Denise. Gusto ko kasi yung malaki at kaya kong dalhin sa langit ang paulit-ulit. At syempre gusto ko yung gwapo. Malanding sabi ni Lucy. Napailing na lamang siya. Kung hindi niya ito kilala, iniisip niyang madami na itong karanasan. Pero wala pa itong seryosong lalaki. Ako naghihintay lang na diligan ni Vervin. Nangangarap na rin sabi ni Yuri. Huwag ka nang umasa, Yuri. Mabubulok na lang yung pukilya mo, hindi ka papansinin nun. Basag ni Nika kay Yuri. Ito kasi ang lalaking gusto ni Yuri, bata pa lang to. May chance ako, Nika. Ikaw magmasang papansinin ka ng idol mo. Suntok sa ba na mapansin ka nun? Ganti ni Yuri at saka mabilis na tumawa. Kung dati wala akong chance, ngayon meron na. Diba, Denise? Nakangising tumingin si Nika sa kanya. Hindi niya mapigilang mapakunot ang noo habang nakatingin dito. Nakita ko si Montelibano ng kasal mo, Denise. Sigurado ko kilala siya ng asawa mo.
Lumipat ng upuan si Nika sa tabi niya at nanginig ang mga matang tumingin sa kanya. Ipakilala mo naman ako, please. Napangwi siya at halos lumuhod na ito sa harap niya na parang nababaliw. Ngayon niya lang naalala, kaya pala pamilyar sa kanya iba sa kaibigan ni Colton dahil mga sikat na tao din ang mga to. Si Montelibano na may nakita lang niya ng oras ng mismo ng kasal nila at di naman niya akalain na kaibigan pala ng asawa niyang isa sa sikat na artista sa Pilipinas, ang artistang kinababaliwan ni Nika. Wala siya nagawa kundi ang tumango na lamang. Sigurado kasi siya na hindi siya ni Nika titigilan hanggat di siya umuoo rito. Ano na naman bang ginawa ng lalaking yun dito? Nakasimaok na yun si Yuri habang nakatingin sa malayo. Sinundan nila ang tinitingnan nito, si Red, ang isa sa mga kaibigan ni Colton. Guys, pag nagtanong huwag niyo ako ituturo ha? Nagmamadaling tumakbo si Yuri palayo sa kanya. Nagkatingin lang sila magkakaibigan at may nagpatak. Sinundan ng tingin si Yuri. Ano, sama kayo mamaya? May party sa bahay ni Zoren, magwawalwal tayo. Agad na umiling siya sa pag-aaya ni Lucy. Sa kanilang magkakaibigan, ito ang mayaman. Sila kasi nila Yuri at Nika galing sa hirap. Nakapasok sila sa universidad nito dahil sa scholarship. Sa kanilang magkakaibigan, si Lucy din ang pinakamahilig sa party. Kahit nga kaninong party na pupunta ito eh. Pass ako, sagot ni Nika. Ako din, pass. Mabilis niyang sagot kahit na gusto niyang sumama. Mahirap na baka mamaya may mangyari higit pa sa halikan sa pagitan nila ni Colton. Hindi yun po pwedeng mangyari. Sumama na kayo, dali. Huwag niyo naman akong hayaan mag-isang pumunta doon. Samahan niyo na ako, please. May pagmamakaawang sabi pa ni Lucy. Tigilan mo nga kami, Lucy. Kahit wala ka naman kasama, siguradong pupunta ka pa rin doon eh. Ang queen of party na si Lucy mawawala? Imposible. Nagkatawanan pa sila ni Nika at nag-high five pa, kaya napasimangot si Lucy. Last na to, promise. Di na ako magpapasama sa sunod pagka ayaw ninyo. Pamimilit pa nito. Nakangising inilingan nila ito. Sagot ko Starbucks natin for 1 month. Desperadang suhol sa kanila ni Lucy. Umiling sila Nika. Oo na, sige na. Sagot ko na for 2 months. Napipilitang sabi ni Lucy na kinangiti nilang dalawa ni Nika. Narinig ko yon, sama ako. Umihinga na sabi ni Yuri na parang galing pa sa pagtakbo. Peste kayong tatlo, nasabi nilang ni Lucy. Nagkatawanan na lang sila. Wala po si Sir, Ma'am Denise. Baka hindi po makakauwi ngayong gabi. Paalam sa kanya ni Manang, ang pinagkakatiwalaang kasambahay sa mansyon ni Colton. Napangisi siya. Swerte niya naman, di niya kailangan magpaalam kay Colton dahil wala pala to. Tsaka baka hindi rin naman siya payagan. Tumingin siya ng cellphone niya na mag-ring iyon. Kumurot ang noon niya na makita na unregistered number ang tumatawag. Hello? Bungad niya. Denise, I'm not going home today. Stay in the house at wag kang lalabas para magpunta ng mga bar. Utos pa nito. Paano nito nalaman ang number niya? Tsaka bakit ba binabawalan siya nito? Napairap na lang siya sa kawalan at di na sumagot pa rito. Are you listening to me? Kahit di niya kitang mukha ni Colton ngayon, sigurado siya na nakakunot ang noon nito habang kausap siya ngayon. Oo na, sige na. Sagot na lang niya para matapos ng usapan nila. Hindi niya na inintay na magsalita pa ito. Pinutulan niya ang usapan nilang dalawa. Yes! Napatalon siya sa tuwa. Hindi niya na kailangan pang mag-alala dahil wala naman palang buong gabi dito si Colton. Magpapakasaya siya ngayong gabi. Nagsuot lang siya ng tube dress na kulay itim, kaya mas lalo pang lumitaw ang kaputian niya. Inilugay niya na lamang ang maalon niyang buhok na kulay blonde na pinakulay lang niya sa salon. Ito kasi ang gusto niyang kulay, kaya ang itim niya na mahabang buhok ay blonde na ngayon. Naglagay siya ng pulang lipstick at nagwisik ng pabango na binili sa kanya ni Colton nang umuwi ito ng nakaraang linggo. Wow, Denise, tatalbogan mo pa ako? Biro ni Lucy na makita ang ayos niya. Who says flat can slay? May paghanga sa mata ni Lucy nakatingin sa kanya. Narito sila ngayon sa bahay ni Lucy. Nagpa siya silang sabay ng pupunta sa party ngayong gabi, kaya palagi kang sinusunod ng asawa mo eh. Hot ka raw kasi. Humagik-hik pa na sabi ni Nika. Binabakuran ka na pala, Denise eh. Tukso ni Yuri sa kanya. Hindi niya pinansin ang mga tukso na pinagsasabi ng mga kaibigan niya. Alam niya na kaya lang siya sinusunod ni Colton ay dahil hindi dito gusto na magkarat siya. Kilala itong tao kaya hindi maganda na may asawa ito na kung san-san pupunta para makipag-inuman. Wala siyang pakialam kung hindi man maging maganda ang tingin ng ibang tao sa kanya.
Di niya naman gusto na makasal kay Colton at alam yun ito. Pagkarating na malaking bahay ni Zoren, di rin niya naiwasan na hindi mamangha. Malaki din kasi iyon. Sa bagay mayaman nga pala ito kaya hindi na nakapagtataka yon. Nakangiting sinalubong nila si Zoren. Happy birthday, Dr. Zoren! Nakangiting bati niya rito. Inabot niyang regalo niyang silver bracelet sa binata. Binati din to ng mga kaibigan niya at agad iniwan siya na makakita ng mga gwapo. Ganito naman palagi. Thank you, Denise. Akala ko hindi ka makakarating ngayon, lalo na't may asawa ka na pala. May lungkot sa boses na sabi ni Zoren sa kanya. Napangawi siya na mabanggit itong salitang asawa. Tumakas lang naman siya sa mansyon ni Colton. Pinatay din niya ang cellphone niya para hindi siya nito matawagan. Tsaka inalis din ang wedding ring nila pag alis siya ng bahay. Sinusuot lamang uli niya pagka-uwi niya sa mansyon. Para sa kanya kasi, wala pa siyang asawa. Alam niya na ganoon din si Colton. Parehong naman sila at napipilitan sa kasal nila. Nagulat siya nang ipulupot ni Zoren ang braso sa maliit niya na bewang. Hindi siya agad nakagalaw at tumingin dito na may pagkailang sa mukha. Come on, ipapakilala kita sa mga pinsan ko at kapatid ko. Niyakag siya ni Zoren at di na nakapagsalita. Kumurap siya na ilang beses na makita ang ate Kyle niya sa isang sulok habang masama ang tingin sa kanya. Anong ginagawa rito ng kapatid niya? Tiyak sisirain lamang nitong araw niya. Hello po, I'm Denise. Pakilala niya sa sigurado siya na kapatid ni Zoren. Magkamukha kasi ito at ang binata. Binati rin niya ang mga pinsan nito. Katulad ni Zoren ay mga gwapo ito talata na galing sa mayamang pamilya. Halos lahat pala sa pamilya nito ay may mga doktor. Matapos ipakilala, hindi na siya binitawan pa ni Zoren, kaya naman naiilang na lamang siya. Zoren, pupunta lamang ako ng restroom. Paalam niya rito. Pinipigilan niyang mapangawi nang sasamahan pa sana siya nito. Hindi mo na ako kailangan samahan, Zoren. Babalik naman ako eh. Sabi nilang niya kahit na wala siyang balak bumalik. Kanina pa niya gusto na iwan ito. Nahihiya lamang siya. Mabait naman kasi ito at saka birthday nito ngayon. Nagmamadali siyang pumasok ng restroom. Tumingin ng salamin at saka mahinang bumuntong hininga. Akala niya talaga hindi na siya makakatakas kay Zoren. Nagsimula na tuloy siyang makaramdam ng pagkailang sa binata. Hindi naman kasi ganon si Zoren noong mga panahon na sila pa ni Aaron. Imposible naman na may gusto ito sa kanya. No, Aaron, hindi ako papayag. Lalo na ngayon hindi naman natuloy ang kasal ninyo. Natigil siya sa paghuhugas ng kamay nang marinig ang pamilyar na boses na yon at ang pangalang binanggit nito. Napasinghap siya na marinig pa ang usapan ng mga ito. I'm sorry, Irish, pero hindi kita mahal. Tanggapin mo na lang na matagal na tayong tapos. Please, don't do this to me. Almost 2 years na tayo tapos tatapusin mo lamang ng ganito? Is it because of Denise? Hiwalay na kayo, Aaron. She cheated on you, so move on. Almost 2 years. The fuck? Pinahid niyang luhang nagdanda sa pisngi, tsaka sinipa na malakas ang cubicle kung nasa ng dalawa. Galit na lumabas si Aaron. Fuck, what's your problem? Denise? Hindi makapaniwalang nakatingin to sa kanya. Maging si Irish nakakalabas ng mga ganon din. So you two are fucking behind my back for almost 2 years. Galit na galit ang matang nakatingin siya sa babae na akala niya ay kaibigan niya at sa lalaking minahal niya. Denise, don't touch me, Aaron. We're done, remember? Binalingan niya si Irish. I thought you're my friend, Irish. Pero nilalandi mo pala noon pa si Aaron. Ang galing mo. Hindi ko man lang napansin na inaahas mo na pala ako. Kaya ka rin sigurado umiiyak noon ay dahil kinasal kami ni Aaron at hindi dahil masaya ka para sa amin. Pinahid ni Irish ang luha sa mata. Pinanlisikan siya ng mga mata. Pwede ba, Denise? Stop acting like a saint. Hindi bagay sa'yo. Tsaka, umiiyak lang talaga ako. No! Dahil I can't accept the fact na mas pinili ka niya kaysa sa akin. Natigilan siya. Ibang-iba ito sa Irish na nakilala niya. Ibang-iba sa Irish na naging kaibigan niya. Yes, it's true that Aaron and I are fucking every time we had a chance. Stop it, Irish. Singhal ni Aaron dito. Hindi niya napigilan ang luha ng tumulo na iyon. Hindi siya makapaniwala sa nangyayaring ito ngayon. Nasalo lang nanilisik ang tingin sa kanya ni Irish. Why, Aaron? Don't tell me you still love her pagkatapos ng ginawa niya sa'yo. Galit na dinuro siya nito. You fucking slut. Damn you, Irish. Shut up. Hindi na napigilan pa ni Aaron ang galit kay Irish. Nakahawak to na mahigpit sa balikat ni Irish.
Pinahid niyang luha pero umagos na agad ang panibago. Tanggap niya na hindi na sila po pwede pa ni Aaron. Tanggap niya na hindi na talaga sila at hanggang doon na lamang sila. Ang hindi niya matanggap ay niloko siya nito noong panahon na sila pa. Mabuti na lamang pala at hindi na tuloy ang kasal natin. Tumingin sa kanya si Aaron na may luha sa mata. Halata ang pagsisisi sa mga mata nito. Kasi magpapakasal ako sa tao na niloloko lang pala ako. Hoy Denise, lumandi ka. Naramdaman diba? Kaya ka nga nakasal sa kuya ni Aaron dahil naglandi ka. Umalis ka na, Irish. Galit nga putol ni Aaron kay Irish. Hindi ako aalis dito. Shut up and get lost. Ilang beses pang naparanok si Irish na makita ang galit sa mata ni Aaron para sa kanya. Yumuko ang dalaga sa sakit at saka nagmamadali na umalis. Pinahid niyang luha at saka bumuga ng hangin. Grabe ang nangyayari ngayon. Nakakadrain ng utak. Hindi siya nagsalita at aalis na nga sana. Pero mabilis pinigilan siya ni Aaron sa braso. Denise, let's talk. Inis na tinignan niya ang kamay nito na nasa braso niya. I told you not to touch me, right? Lalo lang siya nakaramdam ng inis nang isinarado nito ang pinto ng restroom. At humarang doon. Ano ba, Aaron? Ano pa bang ipapaliwanag mo? Hindi ko na kailangan yan dahil tapos na tayo. Ang hindi ko lamang naman matanggap, niloko mo ko ng panahon na akala ko perfect ang lahat sa atin. Akala ko'y napakaswerte niya dahil mabait, loyal at mayaman ito. Na isa siya sa mga swerteng babae na nagkaroon ng mga fairy tale na buhay. Pero lahat siya hindi pala. I'm really sorry, Denise. Pero isipin mo naman naggawa ko lang din yon dahil di mo maigay ang gusto ko. Nakayoko ang sabi nito. Hindi siya makapaniwala. Akala niya ayos lamang dito ang lahat, na kahit na hindi niya maibigay ang gusto nito ay maghihintay ito, pero hindi pala. Malakas sa sinampal niya ito. Umalis ka dyan sa pinto, daraan ako. Gigil na wika niya at tinabig niya ang kamay ni Aaron nang hawakan nito ang kamay niya. Pero mabilis siya nitong niyakap kaya nabahala siya. Mabilis niya itong tinulak pero malakas ito at malakas ay sinandal siya sa pader. Sasamparin niya sana ito nang hawakan nito ang mukha niya at saka siya sinail ng halik. Nanlalaki ang mga mata niya sa pagkabigla. Ngayon lang siya nahalikan ng ganito ni Aaron. Marahas. Napabitaw ito nang malakas siyang sipain ng gitnang bahagi ng hita nito. Nagmamadali niyang binuksan ng pinto at halos tumakbo na palabas. Nakabangga pa niya si Zoren na halata ang pag-aalala sa mukha. Denise? Ilang beses pa siya nitong tinawag bago siya natauhan. Pinahid pa nito ang luha sa pisngi na hindi na mamalayan. Tumutulo na pala. Zoren? Nanginginig ang labi na umiiyak siya kaya't niyakap din siya nito. Ngayon lang siya natakot kay Aaron ng ganito. Hindi niya maipaliwanag pero may kakaiba. Aaron kanina. Nag-aaral lang lumapit sa kanya ang mga kaibigan niya na makita siyang umiiyak. Nag-aaral lang lumapit sa kanya ang mga kaibigan niya na makita siyang umiiyak. Hindi mang ito nagtanong. Alam niya, nasa kasya nito uulan ng tanong kapag kumalma na siya. Ihatid ko na siya. Agad nang pinutol ni Lucy si Zoren. Thank you, Zoren, pero kami nang bahala sa kaibigan namin. Tubango na lang si Zoren pero ang mga mata ay may pag-aaral lang nakatingin pa rin sa kanya. Matapos magpaaral mga kaibigan niya, umalis na sila. Habang nasa biyahe nga kinuwento niya sa mga ito ang nalaman niya at ginawa ni Aaron sa kanya. That's why we don't like her. She is a snake and a bad bitch. Ani Lucy nang gagalaite habang nagmamaneho. Sorry Denise, but when you told us na hindi matutuloy ang kasal niyo ni Aaron, we're not sad. We're happy because we knew that they are not cheating on you. Lohaan ang mukhang tabingin siya kay Yuri. Kailan pa? Nakita namin sila. Naghahalikan sa isang party mga 8 months ago. Hindi namin sinabi sa'yo kasi baka hindi ka maniwala. Pero nung nalaman namin ikakasal ka na, gumawa kami ng video na naglalaman ng mga nakalap namin na ebidensya tungkol sa pagtataksal nila para sirain ang kasal mo. Wala kaming pakialam kahit magalit ka pa. Mahabang pahayag ni Yuri. Di ba ang kapal ng mukha ng Irish na yon? Naku, kung alam mo lang, gustong gusto ko na siyang kalbuhin. Naalala mo nung engagement party mo? Di ba siya nagbigay ng alak sa'yo? Hindi kaya sinadya niya yon? Napaisip siya sa sinabi ni Nika. Tama ito. Maaari ngang sinadya ni Irish yun. Pero na pa ba ang magbabago? Wala na. Kaya tama lang na hindi na ikasal ka dyan kay Aaron. Yun nga lang sa kapatid kanya na ikasal. Tumatawang sabi pa ni Yuri. Sinamaan niya daw ng tingin kaya nag-peace ito gamit ang kamay. Bye Denise.
Para mawala ang sakit ng dibdib mo ngayon, makipag-sex ka sa asawa mo. Nag-dirty finger siya kay Lucy na kinatawa lang ng mga ito. Pagpasok niya sa kwarto nila ni Colton, umupo siya sa gilid ng kama. Nilabas ang phone niya at in-on iyon. Sunod-sunod ang messages na dumating sa phone niya at lahat yon galing kay Colton. Nanlaki ang mata niya na mabasa ang huling message nito. Make sure that you are at home, Dennis. Disobey me and you will get my punishment. Tinatakot ba siya nito? Sa inis niya, inihagas niya ang cellphone sa kama. Wala siyang pakialam sa pananakot ito. Bakit siya matatakot? Mag-asawa lang naman sila sa papel, kaya wala siyang dapat na ikatakot dito. Humiga siya at pumikit. Bukas, ayos na siya. Di na niya iisipin pang ginawa ng dalawang iyon sa kanya. Ang mahalaga hindi siya naikasal sa manloloko na Aaron na yon. Ang kaso nga lang naikasal naman siya sa iba. At sa kapatid pa nito. Di bale, kakausapin niya na lang si Colton at ipapawalang bisa ang kasal nila. Sisiw lang yun dahil bukod sa mayaman ito ay malakas ang impluwensya nito sa lahat. Napangiti siya sa naisip na magiging malaya din siya balang araw. Kaunting tiis na lang. Kailangan lang niya na makausap si Colton. Sigurado naman siyang papayag ito sa sasabihin niya dahil pareho lang naman silang nakulong sa kasal na hindi nila gusto. Pumasok siya sa bathroom at saka mabilis na nagligo. Pagkatapos maligo, humiga na siya sa kama at natulog. Napangiti siya na mabasa ang message ni Yuri sa kanya. Inayon na naman sila ni Lucy na magpunta sa isang pool party. Hindi talaga ito nauubusan ng partyng pupuntahan. Hindi talaga ito mabubuhay na hindi nakakapag-party. Kaya itinawag ito ng lahat ng Queen of Party. Dahil hindi naman nagsabi si Colton na uuwi, sasama siya sa mga ito. Wait, ano naman kung uuwi siya? Hindi naman porke uuwi ito, hindi na siya po pwedeng umalis. She has her own life. Siya ang pwede na magdesisyon kung anong gagawin niya at wala ng iba pa. Wala na rin siyang pakialam sa kahit ano pang gawin ni Colton. Kaya dapat lamang ay ganon din ito. Walang pakialaman. Matapos mag-ayos sa mga dadalhin, nakangiting lumabas siya ng kwarto. Nawala ang ngiti niya sa paglabas niya. Nakasalubong niya si Colton na seryoso ang kulay berdeng mata at nakatingin sa kanya. Hindi ka aalis, Denise? Dumating ka na pala. Welcome back. Alanganing sabi niya. Sige, aalis na ako. Tinilukuran siya nito at pumasok na sa kwarto nila. Dala ang bag na hawak niya kanina lang. Inis na sumunod pa siya rito. At bakit hindi ako pa pwedeng umalis, Colton? Nilingon siya rito habang inaalis ito ang suot na necktie. Dahil sinabi ko. Colton naman, naghihintay ng mga kaibigan ko. Dahilan niya rito. Tell them we're having sex, that's why you can't go. Napangangasiya sa sinabi nito. Ano? Ayoko nga. Sira ulo ba to? Kung ano na naman ang pumapasok sa utak nito eh. Parang tanga lang. Why? Gusto mo totohanin natin para hindi ka makaalis? Naparinok siya na makita niya na ang long sleeve na suot nito. Kita niya ang matipunong pangangatawan nito nang hubarin nito iyon, pati ang abs niya. Grabe ang perfect pala ng katawan nito. Magulo ang itim na buhok nito. Maganda ang kulay ng mata na namana daw nito sa ina na isang banyaga. Matangos din ang ilong nito at manipis ang labi. Hindi man pala ang labi nagmukha lang itong lalaki sa paningin niya. Iniwas niya ang tingin dahil tumulong laway niya. Ano bang nangyayari sa kanya? Bakit tila gusto niya na mahawakan ang katawan nito? Natigilan siya na malalang sinabi ng mga kaibigan niya. Bakit nga ba hindi niya subukan na bigyan ng chance sa pagkasama nila? Bakit niya subukan kausapin ito? Pero papaano kung hindi ito pumayag? Bumuga siya ng hangin. Mas mabuti nga sigurong sanayin niyang sarili niya na may asawa. Di naman kasi talaga maganda ang gumagawa siya ng bagay na alam niya na hindi magandang halimbawa sa katulad niya na may asawa pa. Saka wala naman sigurong masama na mapalapit sa binata. Asawa naman niya ito at kasal sila. Palihim siyang sumulyap kay Colton. Agad din siya nag-iwas ang tingin ng hindi magandang halimbawa sa katulad niya na may asawa na. Saka wala naman sigurong masama na mapalapit sa binata. Asawa naman niya ito at kasal siya. Palihim siyang sumulyap kay Colton. Agad din siya nag-iwas ang tingin at kagad napapikit labi siya. Grabe ang hot. Bakit kayo lang niya napansin na ito ang pinakagwapo na nakita niya sa tanang buhay niya? Di lang siguro niya napansin noon dahil masungit at malamig sa kanya. Pero ngayong magkasama na sila sa isang bahay, hindi maipagkakailan na isa itong perpektong nilalang na nakita niya. Pwede kayang hawakan ang abs nito? Gusto kasi niyang malaman kung gaano katigas. Lumunok siya nang muli niyang sumulyap dito at nakita niya ang paggagalawan ng muscles nito sa braso.
Nang tumingin siya sa mukha nito'y sumikdo ang dibdib niya. Nagatingin kasi sa kanya ang berde nitong mata. Si Colton may tingin sa kanya na hindi niya maipaliwanag pero nagbibigay ng kakaibang pakiramdam sa katawan niya. Kung dati pakiramdam niya, binabastos siya nito ngayon, ay parang handa na siyang gawin ulit ito sa kanya ang bagay na yon. Shocks! Bakit ganito ang nararamdaman niya ngayon?